Kailangan kumain ka. Makakaramdam ba naman ako ng gutom sa sitwasyon kong to? You have to eat. Kapag humpak ang mukha mo pagdaong natin, baka makahalata si mama sa kakaiba na sitwasyon. Mama? Ayokong may mahalatang hindi maganda si mama kapag ipinakilala kita sa kanya. Bakit kailangan ipakilala mo ako sa mama mo? Hindi ba dapat lang na makilala ng mama ko ang magiging daughter-in-law niya? You're a fool. Nangangarap ka. Sana nga hindi matuloy ang kasal natin. Kung ayaw mo ng sakit ng katawan, Mr. De La Serna, mabuti pang pakawalan mo ko at pabayaang bumalik sa pamilya ko. Why? Ayaw mo bang maglayag kasama ko? Another day in this yak would mean dark to me. Hindi kita sinasaktan, Ivana. Physically, yes, but emotionally, pinahihirapan mo ako. Why? Natatakot ka bang may gagawin akong masama sa'yo? Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Isa lang ang sisiguraduhin ko sa'yo, Ivana. Mas mabuti akong tao kaysa sa fiancé mo. Dahil hindi ko kaya magsamantala at manggamit ng isang minor de edad. Hindi rin ako sinungaling na tao at lalong hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Kapag naging isang ama na rin ako, titiyakin kong mabubusog sa pagmamahal at pag-aalaga ang mga anak ko. Sa sumunod na ilang saglit ay naglaho sa harap ni Ivana si Juancho. Kinabig nito ang pinto pasara. Naiwang natitigilan ng dalaga habang nakatingin sa pinto. Honestly, hindi naman talaga siya nakadarama ng takot sa binata, bagamat hindi niya ito lubos na kilala. Ang inaalala niya lang ay ang iskandalong maaaring likhain ng posibleng hindi pagkatuloy na kasal nila ni Sander o di kaya ang pagpospone nito. Pero isang bagay ay naghahatid ng pagkabalisa sa kanya. Ang posibilidad na ituloy ni Juancho ang pantang pipilitin siyang ipakasal nito. Pagkalipas ng kulang isang oras ay nakarinig si Ivana ng mahihinang katok. Bumalik si Juancho sa cabin ngunit kumunot ang noo nito na makitang hindi nagalaw ang pagkain sa tray. Siguro naman ay entitled ako sa aking privacy. Asik ni Ivana sa binata. Gusto ko lang tiyakin kung kinain mo ang lunch na dinala ko sa'yo. But it seems balak mo mag-hunger strike. Mabuti pang alisin mo na yan. Wala akong balak kainin yan. Malay ko kung meron namang pampatulog yan. At may binabala kang gawing masama sa akin. May isang salita ako, Ivana. May usapan kami ni Sander. Bibigyan ko siya ng 24 hours para mag-decide. Hindi kita kakantiin dahil kapag binigay niya ang hinihiling ko, ay kailangan kitang ibalik sa kanya ng untouched. Para naman ipagmalaki kanyang bilang bride. Hindi nakaimik si Ivana. Galit at paismid na inalis ang tingin kay Juancho. Hindi ko aalisin dito ang pagkain yan. Kapag nagutom ka, tiyak na kakainin mo rin yan. Pagkasabi nun ay lumabas na ulit si Juancho. Ngunit hindi pa rin tinapunan ng pansin ni Ivana ang naghihintay na pagkain sa tray sa tabing kama. Bukod sa hindi nagkakapuwang ang gutom dahil sa sitwasyon, ay nag-aalala siyang may pampatulog na naman iyon. Upang palipasin ng oras nang hindi naiinip ay binuksan niya ang TV para malibang. Nagsalang ng tape sa VHS. Nasa ibaba ng tape rack ang 2 tapes ng Titanic kaya't iyon ang kinuha niya. Bukod doon ay napansin din niya ang mga tapes na pawang mga pelikulang may mga eksena sa karagatan. Hilig talaga ni Juancho ang paglalayag at ang karagatan. Sa loob-loob ni Ivana. Kaya pala pinaganda nito ng husto ang yating ito. Mas hamak na maganda ito sa yak ni Sander na ipinikita sa kanya. Palubog na ang araw nang matapos niya ang panonood ng Titanic. 2 ulit na niyang napanood ang pelikula ngunit gusto niyang malibang. Gusto niyang takasan ang mga alalahanin para sa kanyang sarili at para sa mga magulang na alam niyang alalang-alala sa kanya. Paggabi na, bakit hindi pa nagdedesisyon si Sander? O kumikilos kaya? Anong balak niya? Pabayaan akong kasama si Juancho sa buong magdamag? Kumikilos ba talaga si Sander para iligtas siya? Lumabas siya ng cabin upang magpunta sa comfort room. Bigla ang pagbukas niya sa pinto ng comfort room at napatili pa siya na makita ang imahe ng isang lalaking nakapanloob lamang ang suot, palabas mula sa shower curtain. Ang katatapos lamang mag-shower na si Juancho, nagulat din ito ngunit saglit lamang. May pilyong ngiting kaagad nagpalitaw sa mapuputing ngipin nito na makita kung paano nawala ang kulay sa kanyang muka dahil maliit na kasuotan lamang ang nakatakip sa dapat takpan. Matagal bago nakabawi sa pagkabigla si Ivana. Ang pagkapahiyay sinikap takpan ng paggagalit-galitan. Napaka-ungentleman mo, Mr. De La Serna. Alam mo may kasama ka at bihag na babae dito sa yate mo, ni hindi mo isinara ang bathroom? Ikaw nga itong bigla na lang pumasok na walang pasintabi.
Ikaw pa itong galit. Natatawang reaksyon ni Wancho na nakatapis na ng tuwalya mula sa baywang. Tumutulo pa ang buhok nito at may ilang butil ng tubig na bumabagsak sa mukha at balikat. Nang sundan ni Ivana ang mga tulo ng tubig ay hindi sinasadyang mapako ang kanyang paningin sa muscle ng mga balikat at maskuladong katawan ni Wancho. Hindi niya na-imagine na ganito kaganda ang katawang nakatago sa ilalim ng undershirt at jacket nito. He's one of a hunk. Nagising ang paghangang kinakalaban ni Ivana dahil sa kakisigang nasa harap niya. Ilang ulit na niyang nakita ang katawan ni Sander, ngunit hindi nito nagising ang damdamin niya tulad ngayon. Hindi napukaw ng ganito ang puso niya. Kinakailangan pa niyang mabilisang ilipat ang kanyang tingin sa ibang bagay upang alisin ang paghanga kay Wancho. Hindi niya dapat makalimutang kinuha siya ni Wancho upang gamiting pampablockmail laban kay Sander. "Are you going to take a shower?" Tanong ng binata. "I hope the toilet and bathroom facilities of my yacht meet your approval." Sa halip ng magtuloy sa toilet ay iritadong tumalikod na lang si Ivana at nakatulis ang ngusong nagbalik sa cabin. Mamaya na lang siya magbabanyo. Ang importante ay maalis niya ang tibok ng kanyang puso. Dahil saan man niya tingnan si Wancho ay nanlalamig ang kanyang mga palad at tarampakan habang nag-init naman ang ibang bahagi ng kanyang katawan. "Hey Ivana!" Tawag sa kanya ni Wancho. Naramdaman na lamang ni Ivana ang kamay ni Wancho sa kanyang braso. Malamig ang kamay na binata dahil katatapos lamang nitong mag-shower. Ngunit bakit tila nakakapaso ang init na inhatid nito sa kanyang balat? Tutal ay magkakasama tayo dito ng ilang araw. Can't we even be friends? You're always asking for the impossible, Mr. De La Serna. I said drop the formality, Ivana. Wancho na lang. Kailangan sanayin mo ng sarili mo sa pagtawag sa akin by my first name dahil kapag kasal na tayo... Alam mo, Mr. De La Serna, hindi ko alam kung nahihibang ka na o ano. Hindi mo na alam ang mga sinasabi mo. Inuunahan ko lang ang maaaring mangyari mo sa magmatigas ang boyfriend mo at gusto lang kitang ihanda. I hate you! Hindi ka magtatagumpay sa gusto mong mangyari. Dahil makukulang ka, oras matagpuan tayo ni Sander at ang mga taong pakikilusan niya para hanapin ako. Isang malutong na tawa ang naiwan kay Ivana na pumasok si Wancho sa isa pang silid na kurtina lamang ang pinakatabing sa pinto. Marahil ay ito ang pinakasilid ng crew na isinasama ni Wancho kapag naglalayag ito, na siyang inookupa naman ng binata habang pinagagamit sa kanya ang cabin nito. Naiinis man ay hindi pa rin maiwasan na Ivana ang ihatid ng tingin si Wancho. Nasisilip niya ito sa hindi gaanong nakahawing kurtina. Napalunok siya nang madako ang kanyang tingin sa malaman ng mga binti ni Wancho. Masarap sigurong makulong sa katawan niya. Sinaway ni Ivana ang sarili. Kapag ganito siguro kagwapo ang lahat ng abductors, maraming magpapakuha. Mabigat ang mga paang muling siyang nagbalik sa cabin. Ngayon na-realize niya kung gaano kalakas ang magnetism ni Wancho. Gustong nervyusin ni Ivana. Natatakot siya para sa kanyang sarili at natatakot siya para kay Sander. Irresistible ang charm ni Wancho de la Serna na ito. Siguro iyon ang dahilan kaya't hindi ako gaanong natatakot sa kanya. Pinukaw na naman siya ng pagkatok ni Wancho. "Pwede bang pumasok, Ivana? Narito ang mga plastic bags na pinabili mo. Baka may bihisan ka rito." Nang hindi siya sumagot ay itinulak na nito ang pinto at sumungaw itong dalang dalawang plastic bags na pinamili niya bago siya kunin ni Wancho. Ganoon din ang kanyang black leather shoulder bag. "Wala akong kinuha yan kundi ang cellphone mo." Si Wancho na nakapagbihis na. Naka-denim pants ito at body-fitting black shirt. Para siyang male ramp model. Kahit anong isuot sa katawan niya ay animo tailor-made. Nadadala niya ng maganda. Kailangan na naman niyang alisin ang paghangang laging sumisingit sa isip niya. Hinalungkat niya ang mga pinamili. May mga bagong panloob na binili siya, ngunit maliban doon ay wala na siyang ibang maisusuot mula sa mga pinamili. Nabasa yata ni Wancho ang ibig sabihin ng pagkunot ng kanyang noo. "May mga unused shirts ako sa closet sa cabin na ito," anang binata. Lumapit ito sa closet na sa isang sulok ng cabin at kinuha roon ng ilang pirasong t-shirts at towel. Inabot yon kay Ivana ngunit hindi kinuha ng dalaga. "You can't expect me to use that. Baka may skin disease ka pa, mahawa pa ako." Alam naman niyang malayong mangyari iyon dahil napakalinis ng balat ni Wancho. Kung manufacturer nga lang marahil siya ng facial lotion for men, hindi siya nagdadalawang isip na kunin itong model. Mapaklangiti ang naging reaksyon ni Wancho sa pagtanggi niya. "Ipanalangin mo na lang na magkakasundo kami ng boyfriend mo. Dahil kapag hindi, ay magpapakasal ka sa akin. At ang lalaking ito na sinasabi mong baka may skin disease ay magkukulong sa iyo sa mga bisig nito. Whether you like it or not." "Huwag kang mag-iilusyon, Mr. De La Serna." "Hindi ako nag-iilusyon. Kagabi pa lang, nang dalhin kita dito sa yate, gustong gusto ko ng hagkan ng mga labi mo."
Pero naisip ko, I don't wanna kiss a log. Don't you ever dare, Mr. De La Serna. Dahil dadami lang ang kaso mo, lalo na pag may ginawa ka sa akin. Hindi yun mangyayari, lalo na kung magkakaroon ng kaganapan. Huwag mo akong takutin, Mr. De La Serna. Wala ka ring alam gawin, kundi ang takutin ng babaeng alam mong walang kalaban-laban sa'yo. Objection, Ivana. Hindi ko ugaling manakot. Hindi ako marunong manakit, lalo na sa mga babae. I'm trying to be friendly, at gusto kong iparamdam sa'yo, you're my special guest aboard. Special guest? Ha! Sarkastikong gagad ni Ivana. Kung pwede lang sana, huwag mo muna akong gambalain. I wanna be alone. Hindi man umimik si Juancho, ay mukha namang naintindihan nito ang hinihiling na privacy ng dalaga. Madilim na sa labas na magpunta sa bathroom si Evan. May pakiramdam siyang nasa labas ng lalaki. Naramdaman din niyang medyo bumilis ang kanilang paglalayag. Wala siyang ideya kung nasaang lupalop na sila. Paglabas niya mula sa toilet ay nagtuloy siya sa taas. Gusto niyang magkaroon man lamang ng palatandaan sa kinaroroonan nilang lugar. Ngunit ang dilim ang sumalubong sa kanya. Madilim ang buong karagatan. Tanging ang Juancho ang nagbibigay ng liwanag sa bahaging yon ng dagat. Nagtatago ang buwan, paging ang mga bituin. Mabuti pa ang mga alon. Nararamdaman niya ang paghampas sa katawan ng yate. Ang malakas na ihip ng hangin, humahampas sa katawan niya at humahalik sa kanyang pisngi ang malamig na dampi. Nanunuo sa kalamnan ang lamig. Noon siya nakadama ng matinding takot. Bakit hinayaan ni Sander na abutin pa siyang gabing kasama si Juancho, gayong alam niyang may mga gagawin itong paraan para iligtas siya kung pakikilusin nito ang pera at koneksyon nito? Hindi ba nag-aalala si Sander para sa kanya? Nayakap ni Ivana ang sarili nang muling humampas ang malakas na hangin. Hanggang maramdaman niya ang mga yabag ni Juancho sa hagdan paakyat sa kinaroroonan. May dala itong 2 tasa ng kape. Coffee, panlaban sa ginaw. Hindi iyon tinanggihan ng dalaga. Thanks, matabang niyang sabi. Ewan kung bakit this time ay hindi siya nagdudang baka may pampatulog ang kape. Ang importante ay maibsan ang kanyang ginaw. I don't go for creamer, just black brewed coffee. Pero dahil naisip kong bihira sa babae nagkakape ng black lang, nagdala ako ng creamer. Nasaan na ba talaga tayo? Papunta tayong Zambales. Zambales? May resort doon ang pamilya namin. Sa mismong beach house namin naroroon ang ina kong may sakit. Lumalakas ang hangin. Parang may bagyo. Malalaki na rin ang alon. Natatakot ka ba sa dagat? Hindi ka ba sanay maglayag? Kung si Sander siguro ang kasama ko, hindi ako matatakot. Hindi pinansin ni Juancho ang sinabi niya. Ang yating ito ang second home ko. I love sailing. I love the sea. Hindi sumagot si Ivana. Inubos na lamang ang laman ng kanyang mug para kalabanin ang ginaw. The fridge is full. Kung hindi mo mapagtiyagaan ang luto ko, you're free to cook your own food. Sabi pa ni Juancho. The fridge is full. Ibig lamang sabihin na nakaplano na sa lalaki ang magtatagal sila sa paglalayag. Bakit nakakasiguro ba itong magmamatigas si Sander? O hindi naman nito talaga pamangkin ang hinihingi? Ginamit lamang ang dahilan niyon para mabigyan ng katwiran ang pagkuha sa kanya? Sa kabilang pangangaligkig ng katawan ay nagawa pa rin ni Evan na tapunan ng tingin si Juancho. Bakit ganyan na tingin mo sa akin? Tanong nito matapos na muling humigop ng kape. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Galit na tanong ng dalaga. Akala ko ba'y malino na ang lahat sa'yo? Nang mapansin nito ang pangangaligkig niya sa ginaw ay inalis nito ang suot na jacket. It's getting cold here. Baka hindi ka sanay sa hamog dagat. Iniabot nito sa kanya ang jacket na suot. No thanks. Babalik na lang ako sa cabin. Tanggi niyang may kasamang iling. Ngunit nakatalikod na siya nang maramdaman niyang ibinalabal sa kanya ni Juancho ang jacket nito. Hinayaan na niya yun at aaminin niyang nagdulot iyon ng ibayong comfort. Ngunit bakit ang isiping pakiramdam niya ay ang init ng katawan ni Juancho ang nakabalabal sa kanyang katawan ay naghahatid ng kakaiba sa kanyang katawan? May kakaibang nadarama na ba si Ivana para kay Juancho? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.